Sa lahat po, Panginoon, ng ginagawa mo sa bawat buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, we are so thankful, Father God, na muli mo kaming pinagtagpo-tagpo sa gawaing ito. Muli mo, Panginoon, ipinakita ang kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ang kapangyarihan mo, ang kalwalhatian mo, ang mga pasasalamat namin, Panginoon, Lord, sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa bawat araw, sa buong maghapon na nai-encounter namin, Panginoon, Ikaw, O Diyos, sa aming buhay. Sa mga oras na to, Lord, I depend on you, Father God, sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa lahat ng humihingi sa'yo. Patuloy nga po, Ama, na lumalapit ako sa'yo, Panginoon, nagpapakumbaba bago ikaw, Father God, that I believe, Father God, that your grace, Panginoon, sa wisdom, Panginoon, na ipapaunawa mo sa bawat isa sa amin, sa simpleng mensahe, Panginoon, Lord, na makita namin, Panginoon, yung kabutihan mo, that we can do all things through you, Father God. Kung sino na nag-strengthen sa amin, Panginoon, ikaw po yon. Lord, we thank you for you are our shield, our refuge, our protector, Father God, sa lahat ng bagay na danger sa aming buhay, maging physical man, emotional at spiritual, Lord God. Father, tulungan mo kami na maging aware kami sa lahat ng bagay in your behalf, Father God, na alam namin, O God, na ikaw ang nagsishield sa amin, nag-iingat sa amin, at nagpoprotekta sa amin. Thank you for your great comfort, Panginoon, sa buong linggo na ipinakita mo, Panginoon, your powerful presence, Lord God, who watching over us, Father God, sa lahat ng evil, Father God, na nakabanta sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Muli po namin binubuksan ang gawain, Panginoon, ng TGPM at inaanyayahan ka namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan na patuloy kang magmanifest sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Pinupuri ka namin at ngayon pa lang, pinasasalamatan ka namin sa katagumpayan ng gawaing ito. Maghari ka sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, at maranasan namin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, ang iyong presensya. Purihin ka, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na buhay na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and Amen. So, praise God. Praise the Lord po. Marami pong salamat. Ano po? At tayo po'y dumako sa ating topic sa mga oras na to. So, ang atin pong topic, welcome po sa mga bagong dating. Welcome po sa 16 participant. Welcome po sa mga prayer warriors and TGPM family. So, ang atin pong mensahe ngayon is pag-uusapan natin on how we encounter God, na po, na nagbabago ng buhay natin. Na po, on how life-changing moments sa mga buhay po natin. Alam ko na bawat isa po sa atin, na po, na-encounter natin ang Panginoon ng iba't ibang kaparaanan, iba't ibang dahilan, iba't ibang klase, at iba't ibang pagsubok. No po? Iba't ibang kalagayan. Amen? So, sa mga oras na to, yan, magandang gabi po, Tatay Reb, at magandang gabi po, Mami Ruth. Ayan, sa lahat ng ating mga pastors. Glory to God po sa buhay nyo. Kinakabahan ako. Nagpakita ka pa, Tatay. Hallelujah. Hallelujah. Ayan. So tayo po ay dumako po sa ating scripture. Simple lang po yung mensahe natin. Pero nawa po tumagos po sa bawat puso ng bawat isa. Na maikli lang po, pero I hope and I pray na marami tayong mapulot at marami tayong maalala kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Na po ang scripture po natin sa 1 King verse 11 to 12, na po, dahil ang topic natin, how to hear the voice of God, ano po. So, ang pamagat po ng ating title ngayon ay God instills small voice. Amen. So, tayo po ay dumako sa ating pong verse, sa 1 King 11 and 12 lang po yung kinuha ko. Ang sabi niya po dito sa verse 11, buklatin po natin yung ating mga Bible, ano po. The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind
tore the mountains apart, and scattered the rocks before the Lord was not in the wind. There was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Amen. So dito po, makikita natin sa ating scripture na sometimes yung encounter natin sa Diyos po hindi laging spectacular. Na laging may kulog, na laging may kidlat, na laging may apoy. Tulad po ni Tatay Moises, 'di ba? Nakatagpo niya ang Panginoon sa pamamagitan ng burning bush. Si Saul naman po, nung hindi pa siya si Pablo, 'di ba, nakatagpo niya yung halos mabulag siya, 'di ba, sa sobrang liwanag, na nagmula sa langit. Amen? So, basahin na, NIV po yung aking kinuhang version. Basahin po natin siya sa Tagalog. Sabi niya po, nagsalita ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya dahil dadaan ako. Pagkatapos, may dumaan na napakalakas na hangin at bumitak sa bundok at dumurog sa mga bato. Pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol. Pero wala ang Panginoon sa lindol. May apoy na dumating pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Amen. So, glory to God. So, dito po, sometimes, sabi nga, ang pangungusap ng Panginoon, lalo po sa mga panahon ngayon, hindi niya po sinasamahan ng bagyo, hindi niya sinasamahan ng kidlat, hindi niya rin sinasamahan po ng lindol, or ng apoy, sa mga panahon ngayon, But still, hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi siya nangungusap sa mga kalamidad na nararanasan po ng tao. Sometimes, 'di ba, yun yung parusa. At it is written, na magpaalala ang Panginoon sa bawat isa sa atin or sa mga bawat bansa na talaga pong hindi siya kinikilala. Minsan, sa kwentong ito, makikita natin at sa realidad ng buhay natin ngayon, minsan, nasa isang maliit na tinig lang, na dapat nating pakinggan. So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay God in still small voice. So, tingnan po natin kung ano po yung nangyari sa kwentong ito. Sa 1 King 18 po, dito po kasi makikita natin na-encounter po ni Elijah at yung mga people of Israel sa makapangyarihang kaparaanan. Iaano ko lang po, i-shortcut ko lang po, pero you can check po your Bible, tingnan nyo po, at buksan nyo po sa 1 King 18 po, before po yung pangyayari ng 19, para makita natin yung pangyayari po na naganap, sa kwentong ito. Para dito ko po kukuhanin sa kwento yung atin pong pag-aaralan ngayon. Para i-rely po sa ating kasalukuyan na pamumuhay. So, makikita niyo po doon sa verse 18, ay sa chapter 18 po, before po ng 19, makikita niyo po doon yung encounter po ni Elijah sa Panginoon sa makapangyarihang kaparaanan. Makikita niyo doon kung paano po pinakita ng Panginoon at even si Elijah. Si Elijah po after sa kwento na yon, na yung paraan po kung paano niya pinakita sa mga Israel yung makapangyarihang kaparaanan ng Panginoon. At kung paano naging napakatapang po ni Elijah, hinamon niya, Hinamon niya. Si Elijah po is a powerful prophet, yung noong kapanahunan niya na yon, At makikita niyo, matapang siya. Hindi po siya natatakot sa hari, even sa hari po, Even sa kamatayan, Talagang yung spectacular na nakapangyarihan, kamangha-mangha, na kapangyarihan ng Panginoon, yung pinakita po ni Elijah, Ito po yung nag-ano siya ng apoy, at hinamon niya yung Diyos ng Baal. Kahit yung Diyos nila, hindi po siya natatakot na hamunin. So, makikita nyo sa 1 King, sa 1 King 19, na makikita nyo doon, sabi niya doon, now, Ahab told to Jezebel, how he had killed in the prophet with the sword. Sabi niya sa 19 po, verse 1.
hanggang 4 po. So Jezebel sent the message, nag-ano po siya ng threat, threat pa lang po 'yon, nung bago po yung verse natin ngayon na pinag-uusapan natin sa chapter 19, walang kinatatakutan si Prophet Elijah, matapang po siya, po. At talagang kahit Diyos-Diyosan nila, hinamon po niya dahil kilala niya yung kanyang pinagkakatiwalaan na Panginoon. At pagdating po ng chapter 19, po, natakot siya sa isang babae. Po, nung binigyan po siya ng threat, binigyan po siya ng threat, ni Jezebel, binigyan siya ng death threat po, sa tinatawag natin ngayon, Sabi ni Jezebel sa kanya sa verse 2, so Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the God, maliit pong God yan, may a God deal with me, be in ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like of one of them. Po? Sa verse 3, Elijah was afraid. Natakot po si Elijah. Kaya naglakad siya doon. Makikita niyo yung kwento. Naglakad po siya hanggang sa Beersheba, tapos iniwan niya po yung mga kasama niya doon. Po? At naglakad pa ulit siya ng 40 days and 40 nights. Po, pag binasa niyo po ng tuloy-tuloy yung verse, po, para makita niyo po doon kung paano siya naglakbay ulit, ng 40 days and 40 nights. Po? At pagdating po doon, siguro po pwedeng basahin kung pwede po. Pwede po bang may magbasa sa Tagalog po? Sa verse, chapter 19 po, verse 1 hanggang verse 9. Meron po bang available na pwedeng Sige magbasa? ako, sister. Amen po. Okay po. Sa verse 1, chapter 19, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganitong ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Verse 3, natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba sa lupain ng Huda kasamang kanyang utusan. Iniwan niya roon ng kanyang utusan. Verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na ninyo po ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos naiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Verse 7, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Enough. Amen. Praise God. So nakita po natin yung kwento, bago po tayo dumating sa atin pong pinaka-main verse. So nakita po natin kung gaano siya natakot sa death threat po, na kanyang na-receive from Jezebel at naglakbay nga siya, po, ng hina, 'di ba? Dumating po dun sa panahon na hanggang yung Lord nag-serve sa kanya po, sa sobrang ano niya, ang Panginoon po, napakabuti, po. Makikita din natin doon yung hinain sa kanya ng Panginoon, 'di ba? Makikita rin natin sa kwento na sobrang panghihina niya, po, na sobra na, gusto niya nang mamatay, halos hiniling niya na po, na sobra na po, Panginoon, kunin niyo na lang po yung buhay ko. Wala naman akong pagkakaiba sa ibang ninuno ko, 'di ba? Yun po yung pinaka sinabi niya ayon po sa nabasa. Tapos
Sinabi din po niya doon na wala nang natirang mga propeta, siya na lang, no po. Ganun yung kanyang sobrang depression, no? Sobrang stress na po niya, no po. Sobrang takot niya, sobrang panghihina, no po. Pero sabi ng Panginoon din sa kanya, may tinira po ang Panginoon, no po, na mga mabubuti, na mga propeta pa at tao. Makikita po natin doon yung mga panghihina, no po, ni Elijah, kung paano siya nabu-burn out, no po, kung paano siya na-stress, no po. Talagang ang panghihina po ng kanyang kalooban makikita mo sa kanyang salita na halos gusto niya nang mamatay. No po, nakunin mo na lang ako. Sino po sa atin dito yung nakaranas ng ganun, no po? Na sabi ko dito sa first point po natin that God encounter us in our weaknesses or our weakness. No po, yun po yung first point na binigay sa atin sa mensaheng ito, no? God encounter us in our weakness or weaknesses. No po, hindi porket propeta ka, amen? Hindi porket leader ka, hindi porket pastor ka, hindi ka na mapapagod. No po, maraming bagay, maraming sitwasyon, maraming kalagayan, na mababurnout ka din. Hindi porke sino po yung dumaranas ng panghihina dito, dumating ka sa point na manghihina ka na, after ng mga spectacular na moment po, no, sumunod sa chapter na yon yung hinang-hina na siya. Sa kanyang ministeryo, sa kanyang paglilingkod, kasi sobrang powerful ng ginawa niya. Kung babasahin niyo po yung kwento at aware po kayo sa kwento ng verse 18, ng chapter 18 po, ganun din po ngayon. Hindi dahil pastor ka, hindi dahil leader ka, hindi ka na manghihina, or di mo na madaranasan, o kahit ordinary lang tayo na tao, yung kahirapan, yung pagsubok, na kahit minsan lahat kinakaya mo, darating ka sa point na talagang hindi mo na kaya. Alam mo yun, yung parang mauubusan ka na ng lakas, nasasabihin mo na rin, no, na parang, kunin mo na lang ako, Lord. No, ba't kailangan kong daanan tong mga to? Ba't kailangan kong masaktan? Ba't kailangan kong manghina? 'Di ba po? Hindi rin po dahil nagbabasa tayo ng Bible lagi, no po, lagi tayong malakas. Amen? Sometimes aabot ka sa punto ng buhay mo na manghihina ka din. Amen? Pero tandaan po natin, naiintindihan tayo ng Diyos sa mga kahinaan natin. Our weakness is a gift. Regalo po yan ng Panginoon sa atin, no? Sa mga panahon po na doon natin na-encounter si God. No? Sa panahon na mahina tayo, kinakatagpo tayo ng Diyos. By the way, even Apostle Pablo po, di ba? Nakita natin, yun din sinabi niya, di ba po, na marami siyang weaknesses. Inamin niya sa Lord, nagtapat po siya. No? Nagtapat siya na marami siyang kahinaan. No po, even in physical. Pero anong sabi niya? Sabi po ni Tatay Pablo. Sa 2 Corinthians 12:9, sinabi po, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast sabi niya, all the more gladly about the weaknesses so that Christ's power may rest on me." So, makikita natin doon na sinabi ng Panginoon sa kanya na sapat ang kanyang grace, no? Yung biyaya po niya, no? Sabi niya, yung biyaya dahil sa aking kapangyarihan. Kanino daw pong kapangyarihan? Sa Panginoon, hindi sa'yo. At dahil yun sa biyaya ng Panginoon kung bakit ka malakas sa mga panahon, sabi niya na mahina ka, sabi niya ang kapangyarihan ko ay nalulubos sa kahinaan. Kaya nga, sabi niya, lalo akong nagmamapuri, no? Niyayabang niya po yung kanyang kahinaan. Hindi niya kinakahiya yung kahinaan niya. Bakit po? Upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So sometimes, our weakness is not seen. Hindi po kasalanan ng kahinaan. No, hindi po kasalanan na magpahinga. Hindi po kasalanan, 'di ba, na mapagod. Amen? The truth is, binigyan talaga po tayo ng kahinaan ng Panginoon. And weaknesses is not a sin. But wickedness is. Ang weaknesses po is not a sin. Pero ang wickedness, ang kasamaan, ang kasalanan.
Pero ang weaknesses po, regalo yan ng Panginoon para maipakita ang kanyang kapangyarihan sa iyo at sa akin sa mga panahon na mahina ka, mai-encounter mo si Lord. Kaya nga sabi niya po, di ba, God, sabi niya po doon, will encounter you sa panahon na ikaw ay mahina. Amen? Pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. So kung ikaw at ako ay may kahinaan, kahit pa po physical yan, emotional yan, o name it po kung ano yung mga kahinaan ninyo. Amen? Yung kapangyarihan ng Diyos po ay mas lalong perfect, sabi niya. Yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Dahil ipapakita niya sa atin yung kalakasan ng Diyos para sa mga kahinaan natin. At malalaman mo na it's not from you. Di ba? It's from the grace of the Lord na sufficient para sa iyo at para sa akin araw-araw. No po? Kapag ang Diyos tinulungan tayo, wala pong problema. No po? Walang kahinaan at walang pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. No po? Lagi po siyang sapat. At tandaan po natin, kung tayo po ay may mga pinanghihinaan ng kalooban, kung tayo po ay nababurn out, kung tayo po ay nawawalan ng motivation, no po? Remember po that God encounter us in our weakness. No po, kakatagpuin ka ng Diyos sa ating mga kahinaan. Sa iyong kahinaan, sa aking kahinaan, walang tao na walang kahinaan. Even the great prophet po, isa si Elijah sa mga naghimala ng mga panahon na yon. 'Di ba po? Even great prophet, even Jesus Christ itself, 'di ba po, nag-weep din siya. At nag-ano din siya sa Panginoon, sa Ama. Amen? Pero pinalakas din po siya. Diba? Yung pagtatapat natin ng kahinaan natin, huwag po tayong mahiya. Hindi po yun kasalanan na magtatapat ka sa Diyos, no? Kasi si Elijah po that time, nasa loob siya ng kuweba, nagtapat siya sa Diyos. Kunin mo na lang ako. Diba? Nakakapagod na. Wala din naman akong pinagkaiba sa mga ninuno ko eh. Patayin mo na lang ako, Panginoon. Kunin mo na lang yung buhay ko. Diba po? Who can say na hindi siya great prophet sa mga panahon na siya po ay kinasangkapan ng Lord? At sino dito sa atin? Ano po ang kinakasangkapan ng Panginoon na hindi napapagod? Physically, mentally, emotionally, spiritually. Diba po? Pero sabi nga, the power of God is perfect. Diba po, hindi sinabing lack. It is perfect. Patulad ng ating memory verse, diba? Si God po ang ating shepherd, we lack nothing. No po, kapag siya ang sinandalan natin, no po, tayo po ay nagiging malakas. Nagiging matatag. Amen? Kasi na-encounter natin siya in our own weakness. No? In our weaknesses. Amen? Kaya, wag po kayong malungkot kung meron tayong kahinaan. No po, kasi talagang regalo po siya ng Lord, enable for us, no po, to determine the perfect power of God sa mga panahon na tayo po ay nanghihina, napapagod, at nawawala ng motivation, at nababurn out or nai-stress. Amen? So, point 2 po natin, God encounter us through still small voice. No po, makikita natin dun sa kwento, ano po, sa point natin doon, nung pumasok po siya sa kuweba, no po, at dumistansya siya sa mga tao. Di ba po? Umalis siya, naglakad siya ng 40 days and 40 nights. Napakalayo po, no, hanggang makapunta siya sa Mount Sinai. Amen? Iniwan din niya yung mga tao, no po? Iniwan niya yung mga tao na kung saan doon niya pinatunay na ang Diyos niya ay totoo, ang Diyos niya ay makapangyarihan. Pero after doon, di ba po, iniwan niya sila. Nagkulong siya, nagpunta siya, naglakad siya, nagpakalayo-layo siya. Sino po dito yung kapag nagkakaproblema, nagkukulong ka sa kwarto mo, ayaw mo makakausap ng tao, ayaw mo mag-entertain ng mga tao, gusto mo mapag-isa. No po? Na parang si Prophet Elijah. Opo, no? Na nagpunta siya sa bundok, sa kuweba, dumistansya siya sa mga tao, ayaw niya makita yung mga tao. Sabi ng Diyos sa kanya, lumabas ka diyan. Papakita ko sa iyo ang presensya ko. Sabi po ng Panginoon, no? Makikita niyo sa Tagalog version, no? Pinapalabas po siya ng Panginoon sa kuweba, no po?
Doon sinabi ng Lord sa kanya na lumabas ka diyan. Ipapakita ko sa iyo yung aking presensya. Sabi niya po dun sa verse na binasa natin. Ano pong nangyari? May napakalakas na hangin. Pero wala din ang Diyos. Sabi po may lindol, pero wala din ang Diyos. May malakas na apoy, pero wala din ang Diyos. Pagkatapos, narinig niya ang tinig na parang bulong. Tandaan natin, God encounter us through still small voice. Na-encounter po natin siya na sa parang bulong. Amen? Kailangan lang talaga po natin minsan manahimik. Kailangan din po natin minsan na huwag marinig ang ingay ng mundo, ang ingay ng paligid natin, ang ingay ng mga tao, ng mga negative na tao, kundi yung gentle whisper po, na maliit na tinig, na naririnig natin na alam mo sa sarili mo na that is God. Na hindi laging spectacular, hindi laging kamangha-mangha, hindi kailangang kumidlat, hindi kailangang magkaroon ng apoy, malakas na hangin o lindol. Ngayon mismo, ngayong oras na to, mangungusap po ang Diyos sa inyo. Mangungusap siya sa akin, mangungusap siya sa atin, at sa ating puso, even in very ordinary day ng buhay mo. Na para siyang kaibigan. Diba? Na kahit ordinary day mo, ginigreet ka niya. Kung nararanasan niyo po yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat araw, sa bawat umaga pa lang, na paggising mo, pagmulat mo ng mata, 'di ba? Na makikita mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo na nagising ka. Yes, decision mong matulog, kapatid, pero hindi mo decision magising. Kahit anong oras ka matulog, kapag gabi, yes, natutulog ka. Anong oras? 11, 12, kahit 1 o'clock ka nang matulog, decision mo 'yon. Pero yung paggising mo sa umaga, hindi mo yun desisyon. Desisyon ng Diyos yun. Dahil He is God of life. Siya ang nagbubuhay. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya nga dapat pag umaga pa lang, di ba po, nararamdaman mo na yung presensya, nagiging grateful ka na, nagbibigay ka na ng gratitude sa Lord. Kasi kung hindi ka niya ginising ng umaga, hindi mo magigreet yung iyong fiancé ng good morning. Hindi mo mayayakap yung asawa mo ng good morning. Hindi mo makikita yung nanay mo. Hindi mo makikita yung mga kapatiran mo. Hindi mo makikita yung pastor mo. Hindi mo sila, di ba? Hindi mo sila mahagkan, yung mga anak mo. Hindi mo sila maigagayak. Amen? Kaya yung buhay pa lang sapat na eh. Yung buhay po na pasalamatan mo sa bawat araw. Hindi ka makakapasok ng trabaho mo kung hindi ka pinagkalooban ng buhay ng Panginoon. Doon pa lang mangungusap na siya sa'yo eh. Diba? Isipin mo lang sa buhay mo kung hindi ka tao na marunong maging grateful. Diba? Kung hindi ka na niya binigyan ng pagkakataon na magising sa umaga para magpasalamat sa Panginoon. Diba? Sa palagay mo ba, nahahainan mo ng pagkain yung anak mo bago pumasok? Makikita mo ba yung nanay mo? Sometimes, hindi tayo nagiging grateful kasi nandyan sila eh. Nakikita natin sila. Minsan, hindi natin nakikita yung kabutihan ng Panginoon kasi nakatutok tayo sa mga bagay na wala. Amen? Kasi nakikita nyo na, feeling mo laging ikaw bang dahilan kung bakit ka nagigising sa umaga? Hindi po eh. 'Di ba? Doon pa lang sa point na nagising ka, minulat mo yung mata mo sa umaga. Na panibagong araw. Amen? Panibagong bukas. Yes, minsan nawawalan ka ng mahal sa buhay. Pero life, hindi naman natatapos doon eh. May mga tao na nawalan ng maaga ng tatay, may mga tao na nawalan ng maaga ng asawa, may mga tao na maagang nawalan ng anak. 'Di ba? Ang sakit sa isang nanay na mauna pa 'yung anak mo, mawala kaysa sa'yo. Pero God has a purpose for everything. Na maaaring, 'di ba nga, our life is numbered. Kaya nga, invest, 'di ba? Mag-invest ka ng mabubuti, kapakinabang, kaluwalwalhati sa mata ng Panginoon sa bawat oras na minumulat mo 'yung mata mo. Hindi yung problema. Hindi yung mga bagay na na-encounter natin, patahimikin natin yung mga stress, patahimikin natin yung mga problema. Amen? Kasi God, grace is sufficient. Sabi nga po sa bawat araw.
You just need to be contented. Sabi nga, matuto ka lang makontento. Matuto kang tingnan yung ibang bagay. Hindi ka nakapokus. Kasi minsan sa dami po, sa dami ng grace ng Lord sa buhay natin, dahil nandun pa, hindi mo makita yung halaga. Pero tingnan nyo, di ba? Pag ginawa na yung tatay mo, pag ginawa na yung nanay mo, pag ginawa yung mga bagay at inalis ng Lord yung mga bagay na pinahalagan mo ng higit sa Kanya, ano po, nasasaktan ka. Pero minsan doon mo nakikita na, Lord, sorry kasi ikaw pala yung nabaliwala ako. Pwede naman nating isama. 'Di ba? Sa bawat room ng buhay natin, ano po, sa bawat kwarto po ng buhay natin, sa business natin, lagyan natin ng room si Lord. Sa buhay natin, 'di ba? Sa relasyon natin. Amen? Sa mga habit natin, 'di ba? Lagyan natin lagi siya ng kwarto. No, kasi sometimes hindi natin marinig yung pangungusap ng Lord kasi masyado na tayong puno. Na masyado ng how God will fill your cup kung lahat ng cup mo na yon sa parte ng buhay mo is lagi ng puno. 'Di ba? Yung siya yung nawawalan ng space para sa iyo. Amen. Sa ministry mo, yes, nagmi-ministry ka, pero parang mas busy ka sa mga tao kaysa sa presensya ng Diyos. Na wala kang oras ng intimacy, wala kang oras ng yung kayong dalawa lang. Ano po? Mahalaga po 'yon. Kasi doon mo makikita, doon mo maririnig yung pangusap ng Panginoon. Yung still voice, na small voice na po para ma-encounter natin siya. Na yung umaawit ka, yung inaawitan mo si Lord na po na hindi lang sa talent mo or para kang nagpe-perform. Amen? Yung umaawit ka na hindi yung pinagagaan mo yung sarili mo. Hindi yung wino-worship mo yung sarili mo, kundi yung siya ang worshipin mo. Sometimes kasi parang mali yung worship natin eh. Parang nagwo-worship tayo para gumaan yung pakiramdam natin. 'Di ba? Parang mali yung way na yon na hindi ka nagwo-worship para gumaan yung pakiramdam mo. Nagwo-worship ka, 'di ba? Para itaas ang Panginoon sa buhay mo sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo. That is worship. Yung pinapraise mo siya, kahit nahihirapan ka, di ba? Kahit nahihirapan ka, nanghihina ang loob mo, napapagod ka na, di ba? Still, tinataas mo pa rin yung Diyos. Yun yung dapat makita sa buhay natin. Dahil alam natin na may Diyos tayo na sinasandalan na malakas sa panahon na mahina tayo. Sabi nga, when you are weak, I am strong. Kasi may mga bagay sa buhay mo na tanggapin mo man o hindi, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Na Diyos lang ang magbibigay sa'yo. Lalo na yung mga tao na malayo sa pamilya nila. Amen? Sa mga nagdaan na bagyo, paano mo maliligtas yung pamilya mo kung ikaw ay isang OFW? Amen? Wala sa kamay mo yung kalamidad. Amen? Pero nasa kamay ng Panginoon. Siya yung Diyos na kahit mga weather na uutusan niya. Tigil, sabi nga po niya, di ba? Nung halos sabihin ng mga disciples sa kanya, di ba, na halos matakot sila dahil natutulog si Jesus sa bangka. Don't you care? Sabi ng mga disciples sa kanya. Parang ang sarap-sarap pa rin ng tulog mo, don't you care? Mamamatay na tayo. Okay ka lang dyan, sabi nila ganun. Kasi God, di ba si God po, meron kasi siyang confident. No, kasi alam niya kung paano ma-encounter, kilala niya kasi tatay niya. Mahalaga po na kilala natin tatay natin. Na alam natin na hindi na tayo kaaway ngayon, na tayo ay kaibigan, na tinuring niya tayong anak. Kapag anak ka, lumalapit ka sa tatay mo. 'Di ba? Kung yung masamang tatay nga daw po nagbibigay ng mabuting bagay, siya pa kaya na tatay sa langit. Amen? Kaya maging sensitibo po tayo no, kung paano mangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng small voice. And I believe po na nararanasan natin yun, lalo na sa panahon na tayo ay pinanghihinaan ng kalooban at mga panahon na hindi na natin makontrol yung sitwasyon ng buhay natin. Hindi masamang umamin sa Lord. Hindi masamang magsabi ng kahinaan. It's not a sin. Ang kahinaan ay hindi kasalanan. Pero ang wickedness po ang kasalanan.
ang kasamaan ng kasalanan. Amen? Point 3 po natin, last point po natin. God encounter us through other people. Sabi ng Panginoon kay Elijah that time sa verse 15, alam ko, nanghihina ka. Sabi ng Panginoon sa kanya. Pero nagsalita ang Panginoon sa kanya, bumalik ka sa iyong dinaanan at pumunta ka sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, sabi niya doon, sa verse 15, pahiran mo ng langis si Hazael bilang pagkilala na siya na ang hari ng Aram. Sabi niya dito maka-encounter natin yung ibang tao. Yung ibang tao, may-encounter may ibang tao na dadalhin sa'yo ng Panginoon. Dito dinala niya, pinapunta niya, nagsalita ang Panginoon sa kanya. Bumalik ka sa dinaanan mo. Diba? Nung yung malayong dinaanan niya at pinabalik po siya para ma-meet niya si Hazael. Para i-anoint niya at kilalanin na maging hari ng Aram. Verse 16, pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat na taga-Abel, Mehola, para pumalit sa'yo bilang propeta. Binigyan siya ng mga tao. Ikaw ba sa mga panahon na may problema ka, sa mga panahon na burnout ka na pagod ka na sa ministry, or sa buhay mo, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pinansyal, hindi mo alam kung sino kakausapin mo, or sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo, kasi it is matter. Your decision is matter bawat araw. Desisyon mong maging masaya. Desisyon mong maranasan, 'di ba, yung kabutihan ng Diyos. Desisyon mo na maging grateful. Desisyon mo na magdesisyon ng tama. Desisyon mo na bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Desisyon mong magpaka-humility sa harap, magpaka-humble sa harap ng Panginoon. Sa mga panahon na nanghihina ka na at nawawalan ka ng motivation sa pinapagawa sa'yo. Verse 17, sabi doon, bakit niya po pinamit yung mga tao na yun sa kanya? Papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. Ang makakatakas sa kanya, papatayin ni Jehu. At ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Walang bagay na makakatakas sa Panginoon pag tinulungan ka ng Diyos, even ang kaaway mo. Even yung mga tao na nagsasalita sa iyo o sumasaksak sa iyo sa likod mo. Kasi hindi bulag yung Diyos na hindi makita yung sitwasyon mo. Hindi siya bulag para hindi makita yung kalagayan mo. Amen? Sabi niya sa verse 18, pero ililigtas ko ang 7,000 na Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahe ni Baal. Kasi ayaw niya po nang sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga tao noon. Dahil gusto niya, he is a jealous God, siya lang ang sinasamba. Amen? Kaya napakahalaga po na maging sensitibo tayo sa pagkilos ng Diyos at sa mga gagamitin niyang ibang tao para sa buhay natin. Dahil kung meron kang God favor, meron ka ring God favor, meron man favor po na ginagawa ang Diyos. So ito, pinapunta lang siya ng Panginoon. Nakahanda na yung mga tao na yun. Alam ng Diyos, sinaplos na ng Diyos yung mga puso nun, yung mga lalapitan mo. Yung mga lalapitan niya at ganun din sa'yo. Na talagang sisiguraduhin ng Panginoon na andun yung pagtulong niya. Walang makakatakas, 'di ba? Sa kamay, sa kamay ni Hazael, dahil pag may nakatakas sa kamay ni Hazael, inutusan niya si Jehu, at pag may nakatakas pa rin sa kamay ni Jehu, papatay ni Eliseo. Si Eliseo, si Elisha po, ang sumunod na propeta pagkatapos ni Elijah. Yung humingi po ng double spirit or double anointing na nagmula kay Elijah. Kaya sa paligid natin, meron pong gagamitin na tao. Kaya ako, I am so thankful sa mga taong ginagamit sa aking buhay. Even in simple way, even ordinary way, na mapangiti ako, makamusta ako, di ba po? Salamat sa mga desisyon, mga desisyon na tulong ng ibang tao sa buhay ko. Kasi napakahalaga, it is matter. Alam ng Diyos po, yung mga tao po na dapat yung dalhin sa buhay natin. Lalo na kapag humihingi tayo ng gabay, di ba po, nag-aas tayo sa Kanya, dumudulog tayo sa Kanya.
na po, habang ginagawa natin, napapurihan siya sa bawat araw ng buhay natin. I know God works. 'Di ba? Kung paanong yung Diyos nag-work sa kanila, no? Alam ko ganun din siya sa inyo. Kung paanong nagwo-work yung Lord sa akin, ganun din siya sa inyo. Na po, because wala siyang paboritong anak. Na po, ang Diyos po ay mabuting tatay. At from the beginning, kilala ka na niya. Alam niya yung mga bagay na magkakamali ka. Pero hindi ibig sabihin sa mga panahon na nagkakamali ka, disqualified ka ng Lord because He know you from the beginning, from the womb of your mom. Alam niya na magkakamali ka. Yung kwento ng buhay mo, alam niya, but still I chose you, sabi ni Lord sa'yo. Diba? Anak, alam kong magkakamali ka, pero pinili pa rin kita. Hindi naman yung tao yung pumili sa'yo eh. Diba? Ikaw pa rin yung tinawag niya sa kabila ng alam ng Diyos na magkakamali ka. I still choose you. I still call you. Diba? Para gawin itong mga bagay na to sa akin, hindi nagiging hadlang yung kahinaan mo kasi sa panahon na mahina ka, malakas ako. At gusto kong makita mo yung perfection ng strength ko, ng power ko, para sa'yo. Para maitaas yung pangalan niya. Para mag-glorify yung Lord sa buhay niya. Hindi ang kahirapan, hindi ang sakit mo, ang makapagpipigil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi ang distansya. Amen? Hindi yung mga pagsubok. Kaya dapat mahalaga na kilala mo yung Diyos. Kilala mo, 'di ba? Pasalamatan mo yung mga tao na nai-encounter mo, na nagpapalakas sa'yo kasi dinala sila ng Lord. Kaya para sa application po, magtiwala ka sa Diyos. Ang number 1 na application ko, trust God. Trust God's sufficient grace. Na lagi mong isipin sa bawat araw na paggising mo, this is the day that the Lord has made. Walang araw na malas. Depende lang yun sa decision mo. No, kung ikaw ay magiging grateful ngayong araw na to, kung ikaw ay magiging masayahin sa araw na to sa kabila ng mga problema mo kasi mas naiisip mo na mas maraming pangako sa iyo si God kaysa sa problema na meron ka. Pangalawa po, encounter God through His gentle whisper. Kakatagpuin tayo ng Diyos. No po, kakatagpuin na tayo sa maliit na tinig niya or sometimes sa mga tinig ng ibang tao. Sometimes nga ginagamit yung anak mo eh. Sometimes ginagamit si pastor. Sometimes ginagamit yung mga mentor natin, yung mga leader natin, yung mga kapatiran natin, mga kapatid natin. Na po? Kaya nga yung point 3 ko na application, be sensitive. God's work through other people. Maging sensitive tayo sa mga taong tumutulong sa atin o sa mga taong palihim na tumutulong sa atin o gusto tayong tulungan. Bakit po? Kasi yun yung mga pagkakataon na ang Diyos ang kumikilos sa kanilang buhay, magugulat ka na lang. Biglang may darating na tao sa'yo, kinasangkapan ng Lord para ipaalala niya na, anak, andito pa rin ako. No, sa mga panahon na tinatalikuran mo ko, nakakalimutan mo ko, hindi mo ko naaalala, nandito lang ako. No, at may dadalhin na tao sa'yo para ipaalala na yung tatay mo sa langit, no, kahit hindi mo minsan napapahalagahan, may nagpapaalala sa'yo na buhay siya. At patuloy po siyang kumikilos sa buhay natin kahit sa anumang kaparaanan, lalo na sa makakahinaan natin. Mapa-advise man yan, mapa-physical man yan, na po. Kaya nga kailangan patuloy tayong magbigay ng papuri sa Panginoon eh. Kailangan nating itaas ang pangalan ng Lord na even sa mga tao na yon, kaya natin nasasabi na salamat, puri ng Panginoon sa buhay mo. Kasi alam mo eh, una sa lahat, alam mo kung anong sitwasyon mo, katayuan mo at kalagayan mo sa mga oras na to. Tapos may binigay na tao sa'yo para tumulong, may binigay na tao sa'yo para advisean ka sa bawat desisyon mo, may binigay na tao sa'yo kahit pakinggan ka lang, sapat na. No, alam ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Alam ng Diyos kung paano ka katagpuin kasi mas mataas ang pag-iisip ng Panginoon at mas mataas ang kaparaanan ng Panginoon kaysa sa kaparaanan at pag-iisip na meron ka. You just need to acknowledge na God is more powerful, more wise. As mas mataas yung wisdom niya kaysa sa'yo. Kaya sa oras na to, even in ordinary day, even sa mga special day mo, even sa mga bawat araw po, na ginagawa ng Diyos sa buhay natin.
Napakasimple lang po ng pagtulong na ginawa ng Panginoon na halos gusto na ni Elijah mamatay nung panahon na yon. Hinihiling niya na sa Diyos na patayin mo na lang ako, kunin mo na lang yung buhay ko. Na po, tandaan mo yung panahon na nanghina ka, nawalan ka ng motivation, na burn out ka, pinanghinaan ka ng loob mo. Yung panahon na mahina ka noon, 'di ba? At hanggang ngayon, napapanahon na walang makapagsasabi sa inyo dito na wala kayong kahinaan, kahit pa po mga tatay, mga pastor, mga bishop, apostol. Dahil parte po ng buhay natin ang kahinaan. Dahil sa panahon na mahina tayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay perfect at malakas. Amen? Sa panahon na natatakot tayo, sinabi din ng Panginoon, hindi kita binigyan ng espiritu ng takot, kundi pag-ibig, kapangyarihan, at disiplina sa sarili. Kaya, ngayon po, bulay-bulay natin sa buhay natin. How did God work in your life recently? Paano po kumilos ang Diyos sa buhay nyo sa mga panahong ito? Even in simple way, kasi napakasimple lang, no? Binigyan siya ng Lord, no? Pinakita ng Lord yung kanyang kapangyarihan, lumabas ka dyan, no? Para makatagpo niya yung Panginoon. No po, ginamit ni Lord yung small boys, no? Hindi po mga laging spectacular na may glindol, kidlat, apoy, no? Para makatagpo mo yung Diyos. Para lang sabihin mo na totoo siya sa buhay mo. At pangatlo po, gumamit si Lord ng mga tao sa buhay niya. Ginamit niya si Jehu, no po? Ginamit niya yung naging hari na inanoint, no po, si Hazael, at ginamit niya po si Eliseo para palakasin yung loob ni Elias. Ay, ni Elijah, sorry po. No? At sinabi niya na may tao pa, mga tao pa siyang tinira, yung mga 7,000 na tao po, na hindi sumamba at nagpuri kay Baal. So ngayong panahon na to, ngayong oras na to, isipin mo at bulay-bulayin mo. How did God work in your life recently? Sa mga panahon ito, paano po kumilos ang Diyos sa buhay ninyo? Paano siya narinig? Paano siya gumamit ng ibang tao para marinig mo at maranasan mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? No po, paano niyo siya na-encounter? Kaya purihin po ang Panginoon. No po, to God be the glory po. I hope and I pray na sa simpleng mensahe po, nakarelate tayo. Sa simpleng mensahe, maranasan natin that God is still talk to us in His small voice. No po, He is the same God yesterday, today, and forever. He is a friend. He is a father. No po, He is our helper, comforter. I am who I am, sabi ni God. Kaya kung sino siya sa'yo, kung piling mo dakilang manggagamot siya, yes, I am, sabi ni Lord. Kung piling mo, kaibigan mo siya, I am. Kung piling mo, provision mo siya, financial provision mo siya, I am, sabi ni Lord. Walang masama. No po, walang masama to ask God. No po, hindi lang mga few things. Kasi He is God. Huwag kang mahiya, no, nasabihin sa Lord yung mga kahinaan mo. Huwag kang mahiya sa Lord na sabihin yung mga kakulangan mo. No po, kasi mabuti ang Panginoon. Huwag kang mahiya na nasabihin sa Panginoon na, Lord, this time, ito yung kalagayan ko, ito yung kahit nakikita niya yung kalagayan mo, gusto niya pa rin marinig sa'yo. Diba? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Amen? Kung paanong sinabi ni Jesus doon kay Bartolome, diba? Kay Bartimaeus, no, sa bulag, no, nung sinasabi niya, diba? Nung tinawag niya, Son of David, kahit bulag yon, alam niya kung kailan siya mag-iingay. No? Alam niya kung kailan siya hihingi. Kahit alam niya na bulag siya, pinipigil siya ng mga tao. Walang taong makakapigil sa'yo kapag ikaw ay binbless ng Diyos. Walang taong makakapigil sa'yo na i-bless ka ng Panginoon o walang curse na makakatigil sa'yo kapag ikaw ay binebless ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, knock. Di ba po? Walang bagay. Even ang mga disaster, even ang mga lindol na yan, mga kidlat na yan, mga bagyo na yan, mga baha na yan, kapag ikaw tinulungan ng Diyos, yung 10 taon na pinoproblema mo, sa 1 minuto lang kaya kanyang tulungan. Kaya maging sensitibo po tayo na ang Diyos po ay buhay. Hindi siya katulad ng ibang Diyos na patay. Siya po ay buhay. At maraming bagay, generation by generation, pinatunayan ng Panginoon na siya ay buhay na Diyos. Siya ay totoo. Kahit di mo siya nakikita.
That is faith. Yun yung faith. There is a substance na alam mo na kailangan may pag-asa ka doon kasi alam mo na kahit hindi mo nakikita. Kaya ang totoo po, faith is blind. Kasi kahit hindi mo siya nakikita, alam mo nakikilos ang Panginoon sa buhay mo. Napakahalaga po nun. Hindi mo kailangan makita. Kaya nga sabi ni Lord, walk with faith, anak, not by sight. Kasi hindi makapagsisinungaling yung mata mo sa lahat ng nakikita mo sa mundong ito. Kahit magsinungaling ang bibig mo na yan, na okay ka lang, hindi magsisinungaling ang mga mata mo sa mga bagay na nakikita mo na nangyayari sa'yo. Pero ang gusto ni Lord, anak, pumikit ka. Dahil sa kabila ng spiritual realm, nandun ako, maririnig mo yung tinig ko na nandito ako sa tabi mo. I am dwelling in you. Nandito ako, hindi kita pinapabayaan. I will never forsake you. Yun yung pangako ko sa'yo. Kaya purihin po ang Panginoon, no? Let reminisce the moment ngayong oras na to. Lalo na yung mga panahon na sobrang hirap ka na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa ba? Alalahanin mo kung gaano ka minahal at pinahalagahan ng Panginoon even sa mga panahon na nakalimutan mo siya at hindi mo siya pinapahalagahan. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, I thank you, Father God, because you never stop helping me, even in my weaknesses. Thank you, Father, for your grace is sufficient. Sa bawat oras na mga nanghihina ako, nahinghinaan ako ng loob, Panginoon, nawawalan ako ng motivation, Ama. Lord, I pray na patuloy ka akong maging sensitibo, patuloy kaming maging sensitibo, Panginoon, at marinig still, Panginoon, yung small voice mo to speak in our heart, Father God. And we want to hear you always. We want to hear you always, Panginoon, na nandyan ka lang. Nabigyan mo kami ng boldness, Panginoon, sa mga panahon na nanghihina kami. Bigyan mo kami ng strength, Lord God. Sa mga panahon, Ama, na nanghihinaan kami ng loob, lalo po sa mga panahon ngayon. Ama, patuloy niyo pong pagkaloob, yung pagpapala sa mga kapatid ko, sa mga pastor namin, Panginoon. Na alam ko, Panginoon, na hindi man sila nagsasalita, Lord. May mga kahinaan kami, Ama. At alam namin na hindi magiging hadlang para ipagkaloob mo sa amin yung sufficient grace mo sa bawat araw and mercy mo sa bawat isa sa amin para maranasan namin, Panginoon, yung glory at maranasan namin, Panginoon, na maparangalan ka sa mga panahon na mahina kami makita na malakas kami because of you. Hindi dahil sa sarili namin, para maparangalan namin, Panginoon, at magawa namin yung mga bagay na kapuri-puri, na nakakalwalhati sa iyong mga mata, na mapangiti ka namin sa panahon, even nang hihina kami, Panginoon, na makita na kami nagtitiwala sa iyo. Na we trust in you, Panginoon, and we commit unto you, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyari sa amin, sa lahat, sa relasyon, sa business namin, sa lahat ng investment namin, Panginoon, sa pamilya namin, sa tahanan namin, na laging may kwarto ka. Na huwag kaming ma-feel, Panginoon, ng mga stress, ng mga problema. Bagkus, Panginoon, Lord, makita namin na sa bawat kwarto ng buhay namin, O God, Ikaw yung Diyos na magpipil sa mga empty space, Lord. Na lagi ka naming makasama, na lagi ka naming makatagpo. Na lagi naming maranasan yung presensya mo sa buhay namin, sa pamilya namin. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasasalamatan at dinadakila sa mataas na pangalan ng aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Praise God po. Yan. Thank you, Lord, sa inyong salita ngayong gabi, Lord. Talagang nangusap ka sa bawat isa. Ramdam na ramdam